So ayun no, hi guys. Nagbabalik tayo no. Siguro ito na yung last and fourth lesson yata natin to no. Fourth lesson and last lesson natin pagdating sa reinforced concrete beams no. Today we will tackle about T-beams and irregular beams no. So ayun, last topic natin to T-beams. Topic natin pagdating sa mga beams, then siguro next few videos natin we will tackle na sa mga columns no. So okay. Start na natin. Okay, so this is a type of T-beam, no? Ganito yung itsura niya. By the way, pag sa 3D view or anong tawag doon? O basta 3D view, ganyan yung nagiging itsura ng isang T-beam, no? So this is your ano, a main beam. Tapos yung ito yung ano nyo, yung flanges nyo, yun yung slab section nyo, no? Minsan kasi yung slab section nakakatulong siya sa additional compressive strength no nung beam mo. So, therefore, minsan sinasama rin siya sa sa analyzation, no. So, kasi nga monolithic 'yan yung beam sa slab. So, therefore, they possess the same material, no. So, definitely we can analyze them itong flanges na to as an additional support pagdating do sa mga T-beam natin, no. So, ayun. So, ayun, ito pala yung itsura ng ano no ng T-beam no pag inanalyze natin, reinforced concrete floor system are placed monolithically with supporting beams no. Yung floor system natin which is yung nagiging ano niya, flange na nung beam natin no, yan effective flange width kita naman dito no. The slab can function as a flange of the beam or for the beam. The portion of the beam below the slab is called the web or stem no. Sorry guys, stem no. So ayan, ito yung web or stem, tapos ito yung mga reinforcement natin no, AS yan. Tapos ito yung stirrups pa rin natin no, hindi nawawala. Tapos ito yung magiging beam width natin, yung web or yung stem. Tapos magkakaroon tayo ng effective flange width no. Don't worry, may mga ano yan, may mga formula para diyan. Tapos ayan, height ng flange yung magiging thickness ng ating floor system. Tapos doon natin susukatin mula sa taas ng ng flange yung ating effective depth no. So ayun. So ayan, meron tayong mga formula sa pagdating sa mga effective flange width. By the way guys, NSCP 2015 no, di pa rin nagbago yung reference natin. Yun pa rin yung code na gamit natin for this type of course or yung sa RCD no. Especially pagdating sa ultimate strength design, yun pa rin. So for interior beams, BF by the way, yung effective flange width. Yung BF natin smallest value between these three formulas no. So ano ba 'yan no? Yung BW which is yung beam width natin or yung stem plus ln over 4. By the way, ln over 4 clear span 'yon no, clear span ng ating beam no, yung haba, clear span siya over 4. Tapos 16 TF plus beam width or 16 TF yun yung thickness ng ating floor system or yung thickness ng ating slab which is nag-act nga as a flange no. So ayan, 16 TF plus beam width, okay? Tapos yung pangatlo naman equation is S1 over 2, ito, yung katabi niya na span plus S2 o yung katabi niya rin na span plus beam width no. So kung equal tong dalawang to, ano lang S1 plus S2 over 2 lang no. So ayan. Tapos for exterior beams, yung mga nasa kantuhan no, kanto, ito yan, yung magiging smallest effective flange width natin. B prime F, no? B prime F na tawag natin sa kanya. ln over 12 plus beam width, no? So, by the way, yung ln ulit, no? Clear span, guys. Clear span, no? Pag may nakita kayong n, no? Sa baba nun, clear span yon no? Clear span tawag natin dyan. Pag yung pangalawa equation naman na 6TF, okay? TF thickness pa rin, no? Plus beam width, no? Tapos yung pangatlo is S3 o yung katabi niyang span. Katabi, no? Katabi sa elevation view na span. Over 2 plus beam width, okay? So, ayun. Uh, Meron tayong dalawang type ng analysis pagdating sa sa T-beams na dalawa lang yung magiging type ng analysis natin. Magbe-base 'yan sa ating sa ating area of area tuloy, depth of compression block no. So ano ba yung dalawa na 'yan na sinasabi natin. So ayan, yung A natin, yung depth of compression block, kapag hindi daw lumagpas 'yan sa ating flange width or yung TF natin, flange thickness pala guys no, flange thickness or TF.
Ano lang yan, yung ating approach is rectangular beam analysis lang, no? Yung magiging approach natin, no? Madali lang yun, alam na natin yung kung paano. Sa analysis ng single or double, alam na natin yan. Okay? So, ma-appreciate natin yung concept mamaya, no? Once na mag-solve tayo ng mga problems. Tapos, case 2 naman daw is kapag yung compression block mo or yung depth ng compression block mo is mas malaki dun sa flange thickness, no? Ito yung flange thickness mo, tas mas malaki siya dun sa mas malaki yung mas malaki yung depth ng compression block mo. Magiging analysis mo diyan is true T-beam analysis na, no. So maghahati-hati ka ng mga diyan, ng mga section ng concrete. Tapos saka na natin i-solve, no. Ayan. So magkakaroon ka ng CC1 tapos CC2 tapos yung sa tension mo, ASFY, no. So ganun, no. Once na makapag-solve tayo ng problem, mas ma-appreciate natin tong na to, tong concept na to, guys, no. Ayan. So ang ating pa rin, no, design criteria, wala namang pinagbago. By the way, analysis tong natin, no, problem. Analysis, tas meron yata design, na hindi ako sure, no. Pero sana meron design. Ultimate moment pa rin versus ultimate moment capacity, no. Again, your ultimate moment must be less than or equal to the ultimate moment capacity. Okay? So here are the yun at yun pa rin yung mga gagamitin natin na load combinations. Okay? Based pa rin sa NSCP 2015, no, National Structural Code of the Philippines. Okay? So ayun, no. Ayan, no. So paano ba yung procedure ng pag-analyze ng T-beams, no? Actually, madali lang din to. Parang may na additional lang tayo na may additional lang tayo na dagdag na step, no. So at first step, we will assume na ang ating A or yung depth ng compression block is less than the flange thickness, no, yung sa tawag dito, sa thickness ng ating slab. Tapos i-assume natin na mag-yield, no, para makuha natin yung depth ng compression block. Then we will verify the assumptions based sa ating mga inassume, no. Tapos i-check natin kung yung natin, yung ating actual steel stress is greater than 1,000. Again, if greater than 1,000 or equal to, that is singly reinforced and tension controlled. Otherwise, we will design it as doubly reinforced, no. So verify natin yung mga assumption natin bago tayo mag-proceed, no. So pangapat, no, we will analyze either case 1 or case 2 based sa ating nakuhang values. Okay? So we will calculate the required steel reinforcement or minsan kakalculate natin yung ultimate moment capacity, no. Then pag naman design, we will calculate the minimum reinforcement. Tapos yung sa dalawang equation, guys, no, naalala pa yan, no. Tapos pipili natin yung malaki diyan, no. Kung natin yung is required, then we will compare it to the AS minimum, then ayun na, no. Sagot na yon. Okay? Compute mo na yung number of bars, no. Tapos tatakil din natin yung triangular beams, no, para sa irregular beams. And for reference, na ito yung itsura ng triangular beam, no. ECCF mo nasa taas, no. Sa gantong problem, yung ECCF mo nasa taas. Pero pag binaliktad na yung triangle na yan, kunyari, papid sa'yo na ganun, no, iba na yung ECCF nasa taas, no. Nakadepende talaga siya, no. So, ayun, no. Okay, try natin mag-solve ng mga problem, no, para mas ma-appreciate natin yung concept. So ayun, for our problem 1, no, meron tayo ditong given na problem. By the way, galing ulit to sa exercise ng prof ko, no. As you can see, mali ako dito, pero tama talaga yung pagka-solve ko dito. Mali lang yung na-input ko sa sa answer sheet, no. Mali yung pagka-input ni classmate. So ayan, no, meron naman tamang sagot, no. So makukuha pa rin natin yung papalabasin pa rin natin 'yan, no. So okay, problem muna tayo, guys. Problem muna tayo agad. Wala nang pag-aatubili pa. So, meron tayong given na slab thickness, no? Ayan, T is equal to 100 mm, no? So, drawing na lang natin, no? Para mas ma-appreciate natin yung problem. Drawing natin, okay? Sige, drawing natin, no? Drawing tayo ng T-beam, no? Kasi T-beam yung problem natin. Drawing natin. Ayan. Okay? Sorry guys na medyo mabagal mag-drawing, no? Hindi tayo ganong kagalingan mag-drawing lalo nung ating times ng ng drawings, subject na drawings. Ayan. So ayan, meron tayong slab thickness na 100 mm. Yun na rin yung magiging thickness ng ating flange, no. So lagay natin dito 100 mm daw to, 100 mm.
Tapos, meron tayong effective depth na 550. Again, nakalagay dyan from slab surface. So, saan ba yung slab surface, no? O, edi dito yung slab surface sa taas nyo. Kunyari, yan yung tao. Slab surface na nasa taas, no? Okay? Gets yan, no? Ayan. Okay. Bakit ganun? Ayan. Try natin burahin. Ayan. So, 550 mm daw from the slab surface. Okay? So, drawing na lang muna tayo ng representation ng ating AS, no? Ayan, kunyari yan yung AS natin, re-represent lang natin. Okay? So, drawing tayo dito ng para sa ating effective depth. Ayan. Oops, paling, no? Guys, pero gets nyo yan, no? Gets nyo na yan. 550 mm daw. 50 mm. Okay? Oops. Ayan. Tapos, meron tayong beam width na 272. Ano yung beam width natin? Web width yon, web width, no? Ito yan. Ito yung web natin, 'di ba, guys? Ayan, yan yung web natin, no? Kasi nga T-beam siya, no? So, yan to yung web natin, no? So, lagay natin diyan, ano yan? 272 mm, no? 272 mm. Okay? Tapos meron daw tayong beam spacing na 2.0 meter on centers, no? So, ano yung beam spacing na yan sinasabi? O, edi ibig sabihin, guys, no, mula sa gitna nitong beam na to, yung next na katabi niya is 2 meters. Tapos, dun din sa kabila, no, meron din siyang katabing 2 meters, no, kasi on center yung sinabi dito sa problem, on centers. So, mula sa gitna nung beam, meron kang katabing 2 meters, mula sa kasunod nun, mula gitna ng beam na to, tapos bilang ka ng 2 meters yung katabi niya, meron ka pang katabi doon na isang T-beam, no? Di ko na drawing yung mga katabi niya, no, guys, pero gets nyo na yun. Hindi, sige, lagyan natin, ayan, kunyari, ito yung gitna ng kabilang beam, ayan, tapos yung kabila ng, kabilang beam, ganito rin, no? So, 2 meters, no, yung katabihan niya, okay? So, simple span, meron ka daw simple span na 5.09 meters. Ano ibig sabihin ng simple span na yan? Yan yung L mo, no? Yung length ng beam mo. Okay? So, length ng beam mo dyan ay 5.09 meters. Okay? Yan na rin actually yung LN mo, no? 5.09 meters. Ayan na yung LN mo. Okay? Tapos, given ka ng F prime C. Ano ba yung F prime, F prime C? No? Pero sanay ako sa F prime C eh. So, F prime C na lang. F'(C) mo ay 28 megapascals. Okay? Tapos, meron ka daw given na Fy na 415. 415 megapascals. Okay? Tapos, ayan, the slab is casted monolithically with the beam and steel bars to be placed in one layer only. Okay? So, one layer only. Determine the required area of steel reinforcement that can resist a design moment of 577.39 kilonewton meter. So, design tong problem na to. Bakit? Kasi hinahanap natin yung area ng reinforcement. Okay? So, 577.39 kilonewton meter, no? Yan. So, kompleto na tayo, no? Pwede na nating isolve yung problem na to. Pero but first, no, kung mapapansin nyo, wala pa tayong effective plunge width, no? It is still missing, no? So therefore, gagamitin natin yung mga formula para makuha effective plunge width niyan, okay? So sige, labas natin yung formula, no, para masundan nyo. So ayan, no, nabunot na natin yung formula dun sa reference natin kanina, no? So missing tayo na effective plunge width, yun yung BF, no, guys? Ito yan, yung BF, no? Nawawala pa yan. Kailangan natin yan, no? Kaya hanapin natin. So, kung mapapansin nyo, yung beam na given sa atin, interior beam yan, no? Bakit? No, kamukha. Kasi, kamukha, no, interior beam yan, no? Saka, hindi naman sinabi kung exterior siya, no? Again, note na lang natin siguro yun dito, no, sa Gedli. Note, if not stated, assume interior, no? Interior beam, no? Pero pag sinabi diyan na an exterior beam, blah blah blah, exterior beam siya, iba yung gagamitin mo para sa pagkuha ng BF niya, okay? So ayan, kunin na natin yung BF, no? And by the way, nakalagay dito for interior beams,
BF is the smallest of the three equations, no? So, sige, solve natin lahat. Okay, so first equation, BF daw natin is equal to beam width plus ln over 4, no? So, sige, solve natin yan, yung una nating equation. So, we are given with beam width of 272, no? mm plus ln, ito yon yung clear span natin, no? 5.09 meters. Pero kailangan natin no? Kasi yung beam width natin. So, convert lang natin yan to millimeters. So, times 1,000, that's 5090 over 4, no? So, ang makukuha natin value dito ay, kukunin mo muna yung calculate mo. Okay, 272 plus 5090 over 4. Ang nakuha natin dito ay 1544.5 mm. Okay? Tapos, second equation, guys. Second equation. BF mo daw is equal to 16 TF plus beam width, no? And your TF is given, no, 100 mm. Thickness ng flange. Okay? Thickness ng flange. So, that's 16 times 100 mm to. Plus beam width mo na 272. Okay? So, makukuha natin dyan, 16 times 100 plus 272. 1872, no? 1872 mm. Okay? For the third equation and last equation, BF is equal to S1 over 2 plus S2 over 2 plus beam width, no? So, sige, sulat natin. S1 over 2 plus S2 over 2 plus beam width, no? Pero, same kasi yung S1 natin sa S2. Kaya, no, 2 meters lang. So, pwede natin gawin 2,000 plus 2,000 over 2 na lang, no? Okay? Plus 272. So, ano yan? 4,000 na lang yan. Plus 272, no? So, 2,000 plus 2,000 over 2 plus 272. So, lalabas 2,272. 2,272 mm, no? And among these three, the smallest value is 1,554.5. So, we will use this as the value of our effective flange width, okay? So, ayan, lagay natin dito, no? 1,544.5 mm, no? So, ayun, no? So, now we can now solve for the, required area of steel. But first, we need to assume, no? Kailangan natin mag-assume ng mga variables, no? Or yung mga ating para ma-solve natin siya, okay? So, ano yung main equation natin when solving for the design ulit, no? Naalala pa 'yon, naalala pa yung na yan, yung formula. Ayan, mu must be less than or equal to VMN, okay? Ayan yung main equation natin, 'di ba, when designing. Okay? So, paano 'yan, no? Mu must be less than or equal to VMN for T-beams. Paano 'yan, okay? So, madali lang, no? Mu is equal to phi, tapos mn natin, which is yung 0.85, f prime c, tapos area ng concrete, guys, no? Area ng concrete, tapos d minus a over 2. So, bakit area ng concrete nilagay natin, hindi ab, no? Kasi that is for rectangular beams, guys, no? So, explain lang natin yung concept na mabilis, no? Okay? Explain lang natin na mabilisan. Kunyari, ito yung rectangular beam mo, no? Tapos, meron ka dyang C, okay? Tapos, dito sa baba, meron kang T, no? Meron kang T dyan, no? So, ito kasi, alam natin to, ito yung depth ng ating compression block, A. Then B, no? Ano ba yung area ng concrete dyan, no? Pag sa ganyan, edi A conc nyan, or area ng concrete is equal to AB, no? So, yun yung nilalagay natin, AB, dun pag rectangular, no? Ito ya, A times B, no? Area yan. Pero kasi ito, T-beam na to, so area ng concrete ilalagay natin, okay? Kasi hindi pa natin alam if it is case 1 or case 2, okay? So, burahin ko na yun, ha? Burahin ko na yun, malinaw naman yun, no? Siguro. Okay, so we will assume some variables, okay? So let us assume
assume that, first of all, when designing, no, we will assume na it is singly and tension controlled, no. Ayan ang ating unang assumption lagi, no, when designing beams. So, paano yan? Dapat P-factor mo dyan ay 0.90. Okay? Singly and tension, no? Kasi once yan na maging ano na yan, transition na yan, or hindi na greater than or equal to 1,000 yung kanyang Fs, ano na yon, doubly na and transition, okay? Tapos, ano yung next assumption natin, classmate, no? We will assume first na ang A natin is less than TF, no? So, ano ibig sabihin yan? Balik tayo dun sa, sa ating drawing, no? So, usog lang natin to para magkaroon tayo ng malaking espasyo. Oops, sumama siya. Wait lang Ayan. Lipat natin to. Sumasama, no? Wait lang, guys, Ayan. Bakit ka sumasama? Ayan, okay na ata to. Ayan, no? Okay. So, ano ba ibig sabihin ng ating A is less than TF, no? So, kasi, i-assume natin yan na case 1 muna yung analysis natin kasi yun yung mas madaling analysis, no? If it is case 1, ano lang siya? Normal beam analysis lang or normal rectangular beam analysis lang siya. Yung case 2 kasi, ano na siya, no? Magkakaroon ka na ng lalagpas na dito yung depth ng compression block mo sa baba. Yan, lalagpas na siya. So, magkakat-cut ka na ng area ng concrete. Okay? So, for simplicity, we will assume first na ito ay less than TF yung kanyang A, no? So, paano itsura nun? Ito yung TF po 100. Ayan, so dapat ang A natin dito lang, no? So, dapat ang value ng A mo, A must be less than or equal to 100 mm lang, okay? So, ayun, no? Tapos, paano yung area ng dyan, ng area ng kanyang concrete, no? So, kung ganyan, magiging A conc mo nyan is A times BF lang, no? Bali, ito lang, no? Ayan yung magiging area ng kanyang concrete, no? Gets ba yun, guys? Gets yun, no? I hope malinaw, no? So, yun muna i-assume natin, case 1 siya, okay? So, let us salpak-salpak na some values, okay? So, 577.39 times 10 raised to 6, no? We need the smallest values, okay? When computing the design. Kasi yung kabila, Newton saka mga millimeters, yan, mm squared, no? So, dapat yung kabila din, Newton, mm, no? So, okay? So, P factor natin 0.90 kasi we will assume na singly and tension. Okay, tapos times 0.85 and again our F prime C is 28. Then ang area ng concrete natin kapag case 1 is ABF lang, no? So A times ang BF na na-solve natin ay 1544.5 o 1544.5. Oops, ang pangit. Times D minus A over 2. Again, our effective depth is 550, no? 550 minus A over 2. Okay? So, we will now solve for the value of A. Salpak lang natin sa calculus equation. Okay, so 577.39 times 10 raised to 6 is equal to 0.90 times 0.85 times 28 times alpha x times 1544.5 tapos D minus A over 2. Okay, 550 minus A over 2. So, nakuha nating A value ay processing non-tile nun natin, no? Okay. So, 32, no? 32.704475 32 mm, no? Okay. So, check natin, no? Tama yung assumption natin. Okay. So, nakuha natin value for the depth of compression block is 32, no? So, yung una nating assumption is pwede nating checkan na yan, no? Pero, kailangan pa nating i-verify kung singly siya and tension, no? We need to get the actual steel stress. Kasi, mali lang ang isang mga assumption dyan sa dalawang yan, wala na, no? Kailangan mo nang ulitin yung, process mo. Kailangan mo na mag-revise ng
mga assumptions, okay? So, how do we get the value of steel stress? Ayun yung Fs, no? Fs is equal to the 600 D minus C over C, okay? And we need the value of C. How do we get it? We are using the relationship of A is equal to beta 1C, okay? And based on our given, our beta 1 is 28, no? Saktong 28. So, we will use, ayan, saan ba yun? 28. So, we will use the value of beta 1 na 0.85, no? Gets na yun kung saan nakuha yan, guys, no? Yung mga nauna natin video, dun natin, ano yun, diniscuss, no? So, okay. Store pala natin to sa letter A. Store natin sa letter A. Then, we can now solve for the value of our C. Okay, so 0.85 C. Then, we got a value of 0.85 alpha x. Then, we got a value of 38.4758532 mm, no? And let us store this value sa letter B. Okay. Then, we can now solve for the value of, excuse me guys, no? So, we can now solve for the value of Fs, or the actual steel stress. Okay, so our effective depth is 550. 550 minus C natin na-store sa letter B over B, no? Ayan. So, we can now get the value of Fs. Our Fs should be 600 times 550 minus alpha B over alpha B. Okay, so nakuha natin ay 7976.80 na lang, no? Kasi greater than 1,000 naman MPa, no? And what do we conclude by that? So, greater than siya ng 1,000, which is tension controlled. So, therefore, ang assumption natin dito ay tama, no? Tama. So, both of our assumptions are correct, and tama yung value ng ating A, no? At tama yung value ng ating depth of compression block, no? So, we can now solve for the area of steel reinforcement, no? So, how do we solve that, no? So, babalik pa rin tayo sa C is equal to T, no? Pero, paano na yung C is equal to T, classmate, kapag T-beam na, no? Copy natin to. Copy natin to. Drawing na lang natin ulit. Magugulo yun, no? Okay? Drawing natin, tapos explain natin, no, paano yung C is equal to T. Okay. Ayan. Not to scale, no, yung drawing natin. Not to scale yan. Just for the presentation. Okay. Okay. So, paano yung C is equal to T dyan, classmate? Na ito yung, ano mo, AS mo, no? AS yan. By the way, guys, hindi lang pala isang bakal yun, no? Kasi napansin nyo sa ibang video, nire-represent ko lang yung AS as isang malaking tuldok, no. Hindi talaga yun yung hindi naman isang bakal lang talaga yun, no. A representation lang yung guys ng whole number of bars, no, yung lahat na yun. Okay? So sige, explain na natin, no. Since our A is 32, no, tapos 100 to yung TF mo. This is 100. So hindi siya lumagpas, no. So siguro saan lang yung A na yan, no. Sige, drawing natin. Ayan. Ito lang yung value ng A mo, no? Tapos, paano ka magsisisi equal to T dyan? Ganun pa rin, no? Wala namang pinagbago. Ayan, yan yung T natin. Tapos, yung A natin is, of course, acting again on the centroid of the compression block. Okay? Or the area of concrete. So, dito yan, no? Sa gitna niyan. Okay? So, ayun, C is equal to T pa rin. Tapos, yung moment arm mo, ayan, D minus A over 2 pa rin, no? D minus A over 2. Okay? Kasi ano to no? A over 2 na to, yung taas nito. And again, yung nga niya, yung kanyang resultant force, no, nung C natin, is nag-act sa centroid, no? So, kaya kailangan kalahati. Okay? So, ayan, C is equal to T lang. Okay? We can now proceed to solve for the value of AS. Okay? Kasi meron tayong A value, no? So, paano? 0.85 F prime C, area ng concrete, is equal to AS Fs, no? Okay? Yan yung C is equal to T, di ba? Naalala pa yon. So, plug in na tayo ng value, 0.85. Ang F prime C mo, 28. Then, ano yung area ng concrete? No, ito yung area ng concrete, guys.
Ayan. Ayan yung area ng concrete, no? So, ano yan? O, di ba BF to? O, ABF lang, no? Length times width. Ano ba? Base times height pala. Base times height, no? O, base mo BF, tapos times mo yung A na height. Okay? So, ang A mo naka-store sa alpha A, no? Tapos, 1544 yung ating effective plunge width. Tapos, i-equal lang na, tama ba? 1544? Okay, 1544.5. Okay. Tapos yung AS natin is yun yung ating hinahanap. So AS required, by the way, yung ating hinahanap. Then FS natin, di natin gagamitin to guys, no? Di natin gagamitin yan. Ang gagamitin lang natin yung yielding capacity ng ating steel. So that's 415, no? 415. Okay? Then we can now solve for the AS required. Okay? So, ayan, shape solve lang ulit ng 0.85 times 28 times alpha A times 1544.5 is equal to alpha X times 415. Okay? Then, we got a value of 2896.836334, no? mm squared, Okay? Tapos, compute natin yung AS min, no? Titingnan natin kung ito bang AS required natin is mas greater than AS min, no? Kasi, again, sa code, meron tayong tinatawag na minimum reinforcement, no? So, we have to, solve that also, no? Okay, so AS min is equal to rho min beam width W, no? Beam width yung gagamitin natin, no? Kasi papansin nyo, dalawa na yung width dyan, no? Pero beam width yung gagamitin natin, okay? Beam width yung ating gagamitin pan-solve ng AS min. So, yung rho min, no? May dalawang value yan, no? Rho min, yung dalawa, yung max nung 0.25 square root ng F prime C over Fy o kaya naman 1.4 Fy, no? Solve natin pareho. Okay? Tapos, ayan, 0.25 square root ng 28 over 415. Tapos, ito, 1.4 over 415. Okay? So, now we can now solve for the value of two equations. 0.25 square root ng 28 over 415. No? So, labas dito 0.003187652. Tapos yung baba 1.4 over 415. So 0.003373494, no. So ang nag-govern sa dalawa, basically ito, no, kasi mas malaki to. Pipiliin nga natin yung maximum value, okay? Tapos times mo lang yan ng beam width, no, tapos depth. So 272 times 550 ata yung depth, no, 550. Then, ang ating AS min, masosolve na natin siya. Times mo ng 272 times 550. Ang ating AS min ay 504.67 na lang, no? Pang-compare lang naman 67 mm squared, no? So, therefore, ang AS required natin, guys, is mas malaki sa AS min. Therefore, we will use AS required, no? AS required. And by the way, yan na pala yung sagot, no? Doon sa problem kasi ang hinahanap lang is determine the required area of steel reinforcement, no? So ayun yung sinasabi ko sa inyo guys, no, mali yung input ko doon sa canvas. So ang tamang sagot 2896.84. Tapos napalabas natin 'yon, no, 2896.84. So kung number bars naman ang usapan, no, sabihin nating number bars, ilan 'yon, no? Ilan? Hindi pala natin masosolve, no, kasi hindi tayo given ng diameter, no. So sabihin na lang natin kunyari diameter mo DB mo ay 20 mm, no. So solve na lang natin, okay? Yan. So paano 'yan, no? So ang n mo niyan is magiging 2896.84 na lang gamitin ko, no, guys, no, hindi naman hinahanap sa problem kasi. So pi over 4 20 squared, no. So, ang lalabas dyan is 2896.84 divided by pi over 4, 20 squared. So, malalabas, kailangan mo daw ng
0.22, but we are rounding up pagdating sa reinforcement, no? Say 10 pieces na 20 mm diameter, no? Ganun pag hinahanap yung number of bars. Pero sa problem kasi, hinahanap lang is yung area of steel reinforcement, no? So, ayun. Ayun naman, guys, no? So, tumama ka na dyan, no? Tumama ka na dyan. So, ano, tip ko lang sa inyo, no? Kapag nagsosolve kayo, tapos mag-i-input na kayo sa, sa answer sheet, check nyo maigi, guys, no? Sayang yung, 5 points yan, no? Sayang, no? So, ayun lang, no? Next problem tayo. Ayan. So, next problem na agad tayo, guys, to. Compute the ultimate moment capacity of the beam shown, no? Assume F prime C is equal to 28 megapascals and Fy is equal to 345 MPa, no? So, sa problem na to, given na tayo ng effective plunge speed, no? BF, no? Given na tayo. So, sige, drawing natin yan, no? Kung saan ba yan? So, ito yan, no? BF mo daw ay 70 cm, and by the way, 700 mm yun, no? Pagdating sa millimeters. Tapos, giving ka daw ng beam width na 21 cm. So, sa mm, yan ay 210, no? Tapos, given ka daw ng thickness ng flange na 90 cm. 9 cm. So, in mm, that's 90 mm. Okay. The lower layer of the steel of, or, puta. Ay, sorry. The lower layer of steel has 32 na na bakal, no. So daw to 32 mm, no. So lagay natin, no, AS1 is equal to 5 times pi over 4 32 squared. So 1280 pi, no, 1280 pi mm squared. Tapos yung daw, yung upper layer niya ay tatlong 25 mm. So that's 3 times pi over 4 25 squared, no. So, lumabas dito sa AS2 natin ay 1875 pi over 4, no, mm squared. And by the way, guys, no, pag given kayo ng ganitong problem, pareho yan, tension bars yan, no. Nagkakaroon lang tayo ng dalawang layer kasi minsan hindi nakasya, no, hindi nakasya sa hindi nakasya sa baba lahat, no, sa isang layer lang. So minsan dinadalawang layer, no. Pero pareho yan, tension bars yan. So, the total depth of the beam is 50 cm. So, total depth, sa mo susukatin yun, classmate, no? Dito yan, mula sa baba, no? Total depth. Kasama yung, kasama yung, yung thickness ng flange or yung slab, no? Kasama yan. So, 500, no? 500 mm yan, no? 50 cm kasi. Tapos, gagamit daw tayo ng steel cover na 7 cm, no? So, itong steel cover na to, 70 mm yan, no? So, therefore, yung magiging effective depth mo para dun sa, sa lower bars or sa AS1, drawing natin, no? Paano drawing? Ayan, drawing natin dito. Ayan. So, therefore, yung AS1 mo, lagay natin D1, no? D1, no? Ang D1 daw natin ay 500 minus 70. So, 430. Oops. 430 mm. Tapos, yung dito natin, which is yung ito. Yung second layer. Second layer na ating bars ay 500 minus 70 minus 50, no? So, 380. Oops, bakit ganun? 380 mm. Okay? So, hinahanap, guys, no, ultimate moment capacity. Ano ba yung ultimate moment capacity? That's PMN, di ba? PMN yan. Kasi ultimate, no? Lalagyan natin na reduction factor, no? Okay? So, ayan, no? Solve na natin, no? So, paano natin solve muna to? Ganun lang ulit, no? Mag-assume tayo ng values, no? Given na tayo ng effective plunge width, so hindi na natin kukumputin yan, no? Even if gusto natin compute, hindi natin makukompute yan. Wala tayong LN, no? Wala tayong S, no? So, ayun. Solve na tayo, no? So, paano yan, no? Nahanap natin yung ultimate moment capacity. Okay? So, mag-assume tayo ng mga values, guys, no?
Pero by the way, yung gagamitin natin na main equation, since this is analysis problem pala, analysis problem, C is equal to T, no? C is equal to T, okay? So, paano yan, no? First, we will assume that steel yields, no? Steel yields, no? Okay? So, ano ibig sabihin nun? Fs natin is equal to Fy. Tapos, we will assume that A is less than TF or case 1 analysis lang, normal rectangular beam lang na analysis, okay? So, ayun lang naman yung dalawa nating assumption, okay? So, pwede na natin ilagay yung equation, no? So, paano ba yan? Okay? So, 0.85 F prime C, area ng concrete, again, area ng concrete, is equal to, dalawa yung AS natin, no? Dalawa yung AS, pero parehas yan, tension bars. Pareho yan tension bars. So, AS1 saka AS2. Okay, AS1 plus AS2. Tapos, FY gagamitin natin because we will assume that the steel will yield, no? The steel will yield. Okay? Kung hindi man, edi, hindi. Gagamitin natin yung Fs na formula. Okay? So, sige. Paano na yan, no? 0.85. Ang F prime C daw natin ay 28. Again, 28. Tapos, since i-assume natin na case 1, ABF lang, no? ABF. Ano ba yung BF natin? 700. Okay? Is equal to AS1 natin is 1280 pi, 1280 pi plus AS2, 1875 pi over 4, no? 75 pi over 4. Tapos, times 345 because we assume na mag-yield. So, we can get the value of A, no? So, paano yung value of A? 0.85 times 28 times alpha x, which is yung A natin, times 700 is equal to 1280 pi plus 1875 pi over 4 plus times 345. So, the value of A is 113.768 for 125 mm, no? And based sa ating nakuha ang value ng A, ayan, no? And ang effective plunge lang natin, or the thickness pala, guys, sorry, 90 mm, no? So, ibig sabihin yung nakuha mong A, nandito siya, no? Somewhere here. Yung depth ng compression block mo. So, therefore, mali ang assumption natin, no? This is the value of A. So, mali ang assumption natin, we will revise. Doon pa lang mali na tayo. Revise na natin, no? Para makuha natin yung tamang value ng Fs, no? Para ma-check natin kung talaga mag-yield siya, okay? So, revise na natin, no? So, ayan. Tama yung nature ng problem na, again, no? Although mali assumption mo, tama yung nature niya, okay? So, ganun talaga, nalalagpas yung value ng A mo. Pero hindi lang ito yung tamang value, no? Hindi ito yung tamang value. So, kaya tayo nagre-revise, okay? So, paano yan, no? Sige, drawing muna natin to kung paano to. Drawing na lang tayo ng bago. Drawing tayo ng bago. Para mas ma-demonstrate natin, okay? So, ayan. Then, ayan, sorry, nagtitake na yung time na pagdating sa drawing. Ayan. Oops. Ayan, okay na yan. Ayan. Tapos, ayan, no. So, paano yan lumagpas yung A natin, classmate? So, ibig sabihin, 90 lang to. This is only 90, pero mas malaki yung value na A natin, no? So, let us say na dito aabot yung value na A natin, no? Dito sa baba. Sa babang part. Ayan. So, therefore, mangyayari dyan, magiging magiging letter T na yung concrete area mo, no? So, what we can do is, pwede nating hatiin. Pwede naman hatiin mo ng paganyan. Wala namang problema dyan, no? Ibayin natin yung kulay.
Pwede, ito yung A1 mo, ito yung A2 mo, no? Pero ako, hindi ganun yung gagawin ko, no? Mas padadaliin ko yung buhay natin, no? So, paano ko hinahati yan kung ako? Ang ginagawa ko, dito na lang ako nagkakat, no? Kinakat ko to, tapos kinakat ko rin to. So, ang magiging value ko ng A dyan, ng area ng concrete is, ito yung A1, then ito yung A2 over 2, tapos A2 over 2, no? Since equal kasi yan yung kabilaan na, no? Bali, ang magbabago na lang itong gitna, no? So, paano na yun? Paano na tayo magsi-C is equal to T doon, no? So, say ito yung ating tension bars. Dalawa yun, no? Dalawa. Ayan. Say this is T1, tapos ito yung T2. So, mangyayari, no? Meron ka na rin concrete, dito. Concrete force dito. Tapos sa gitna nito, meron ka pang concrete force, no? So, pangalanan natin to. This is CC1, tapos ito si CC2. So, magiging ganun na yung niya, no? Ganun na yung magiging proportion ng kanyang area ng concrete, no? So, okay, pwede na tayo mag CC equal to T lang ulit, no? Okay? So, paano yun, no? Paano yung classmate? E di mangyayari, CC1 plus CC2 is equal to T, no? Pwede rin natin palang pagsamahin tong T na to na nasa baba kasi ano lang sila, no? Isa lang sila, tension bars lang yan. Okay? So, sige, solve natin, no? So, 0.85 F prime C. Yung CC1 natin, kung mapapansin nyo, ano yan, no? A times BW na yan, no? BW to guys, no? BW. Yan yung width nung web, no? Kasi ito BW to, 'di ba? So pinroject lang natin yan dito, BW. Tapos yung height niya magiging A, no? So ayan, area ng concrete A times BW. Plus 0.85 F prime C. Tapos yung paano yung yung A2, no? Paano yung CC2 classmate? Eh di mangyayari guys, no? 'Di ba 700 to? O ito yung BF mo na lang. I-variable mo na natin. BF. E di mangyayari, magiging value nito is BF minus beam width over 2, no? Ayan, no? Paano nangyari yun? Eh, di ba BW to? O, BW. Tapos ito, yung kabila, yun din yung value niya, BF minus BW over 2, no? So, lagay natin yun, no? O, paano yun? E, di gawin natin, thickness to, no? Ito yung thickness ng flange. So, magiging height mo, baliktad, no? Baliktad. TF. So, lagay natin, TF times BF minus BW over 2. Okay? O, equal to ASFS, no? So, ganun, no? Ganun. So, pwede natin salpakan ng values to. Okay? And we will assume pa rin, no? Assume pa rin na steel yields, no? Assume steel yields. Okay? So, ayan, no? Salpakan na natin ng values. 0.85. Prime C mo, 28. Ang A mo is still unknown, no? Still unknown. Times beam width mo, I think your beam width is 210. Plus 0.85. Pwede nyo i-factor out yung 0.85, pero ako hindi na. Kasi baka mag-error pa ako, no? Thickness ng flange, 90. Times BF, no? Ang BF mo ay 700. Tapos beam width mo 210, no? Over 2. Is equal to AS mo. Itong dalawa 1280 pi plus 1875 pi over 4. Tapos gagamitin natin yung Fy na 345 because we will assume nga na mag-yield. Okay? So, we can now solve for the value of A, no? Kung masyadong mahaba to sa calcu nyo, no, pwede nyo i-simplify, no? Wala namang problema doon. Okay, so type lang natin sa calcu. Okay, plus 0.85 times 28
Then 90 times 700 minus 210 over 2 is equal to 1280 pi plus 1875 pi over 4 times 345. No? Then we will get a value of 307. No? 307. So, ayun guys, no, may nakalimutan tayo, no? Okay? So, hindi ito 307. Buti nasilip natin, no? Nasilip natin bago natin ituloy, no? So, by the way, no, ito pala dapat, guys, naka times 2, no? Wait lang. Burayin natin. Tapos, ayusin lang natin equation, no? May napansin lang si classmate, no? Okay? So, dapat ito, naka times 2, no? So, bakit naka times 2? Kasi, A2 over 2 pa lang to, no? Yung sa kabila, no? Tapos, meron pa sa kabila na isa pang area ng concrete. So, yung para, para maging A2 siya, no? Kasi, guys, no? Sige, explain lang natin. This is for A1, no? Tapos, ito, para to sa A2 over 2, no? So, para maging, siya, A2, we will times 2, okay? We will times 2, no? So, pwede naman, di mo na i-divide sa 2, no? Okay lang yon. So, napansin lang ni classmate yon, no? Small mistakes, guys, pero malaki yung impact nun sa calculation, no? So, again, bakit times 2? Because ito yung para sa A1 natin, no? A times BW. Then, ito naman para sa A2 is A2 over 2 pa kasi siya, no? So, bali, lang, ito pa lang yung ina-analyze mo dyan, eh. Ito pa lang, no? Ayan pa lang yan, no? Pero kailangan dalawa, no? Kasi meron pa sa kabila, no? So, nagets ba yon? Nagets yon? I hope nagets yon, no? Yung bakit nag-times 2 tayo dito, no? So, lagay na lang din natin dito sa equation. Bakit tayo nag-times 2? Ayan. Times 2, no? So, inote natin para sa mga, makakalimutan katulad ko. Note, A2 over 2 is still half of A2. So, wait lang, no? Nasira na yung pen natin. A2. Therefore, sa equation, dapat naka times 2, no? So, ayan, times 2 tayo dyan, guys, no? Okay? Tapos, makukuha na natin yung value ng tamang A natin dyan, okay? So, ang nakuha natin ay, times 2, 169.2280418 mm, no? So, alpha A. Store natin to sa A kasi bakit? Tama na yung natin, no? Tama na yung ating value ng A, no? Again, no, tama nga yung nature ng concrete kanina, nalalagpas siya sa flange thickness, no? Pero mali lang yung value, ito yung tamang value niya, no? Kasi ni-revise na natin yung assumptions natin, okay? So yun, highlight lang natin, emphasize lang natin to, no, itong part na to kasi nakalimutan ni classmate, no? So kaya tayo nagta-times 2 dito pagdating dito sa CC2, no? Kasi ito pa lang yung part na ilagay natin dun sa formula. And since dalawa yan, no, equal yan sila, times 2 lang, no, para para ma-account yung isa pa sa kabila, okay? So malinaw 'yun, no? Then we can now solve for the Fs, no? Solve natin yung Fs. Verify natin, verify. Okay? So tama na yung first assumption, no? Tama na yung first assumption. Verify na natin kung nag-yield talaga. So 600, effective depth is 550 yata. Tama ba? No. Ang gagamitin natin dito na effective depth ay dalawa, no? Dalawa. Kasi, i-assume natin in-assume natin kanina na parehong bakal to nag-yield, no? So, dalawa rin yung i-check natin, no? So, pangalanan na lang natin na FS1, tapos FS2, no? FS2. 550 yung kanina pala yun, no? Sorry guys, no? Medyo antok si classmate. Okay? So, FS1 natin is, gagamitin nating effective depth ay, itong D1, no? 430. Okay? 430, no? So, 430. Minus, di pa natin nakukuha yung C, no? So, kunin na natin pala. Dami nakakalimutan ni classmate. Okay? So, ang F' C natin ay, 28, no? So, ang F' C, kapag 28 siya, ang beta 1 mo ay 0.85, no?
Gets na yung concept nun, no? Malinaw na malinaw pa sa ano, sa tubig ng Manila water. Okay, tapos kuha natin yung ano, yung value ng C, no? So, alpha A is equal to 0.85 C. Then, ang value ng C natin ay, okay, alpha A is equal to 0.85 alpha X, no? Makuha natin value ay 199.0918138 mm, no? So, we can store this value sa letter B. Okay? So, ayan, no? Uh, alpha B over alpha B, which is nakastore yung ating C, no? Tapos sa baba, 600. And effective depth number 2 is 380, no? 380, guys, 380. So, ba't ganun yung buko? Maangat, no? O, 380 minus alpha B over alpha B. Okay? So, solve na natin to pareho. Okay? 600, 430 minus alpha B over alpha B. So, lumabas dito ay 695.8845.219 MPa, no? MPa. Store natin tong value na to sa C. Okay? Tapos, yung sa baba, 600, 380 minus alpha B over alpha B. So, lumabas dito ay 545.2002752 MPa, no? MPa. So, hindi na natin i-store to, no? Yung sa FS2, no? Hindi natin kailangan yan. Ayan, no? So, bakit hindi natin kailangan yun classmate, yung FS2, no? Pareho naman silang tension bars. Bakit hindi natin gagamitin, no? Ang sinasabi pala, guys, no, pagdating sa code, no? We only rely sa reduction factor nung first layer ng bar, no? Kasi yan yung first contact pagdating sa tension, no? So, kunyari, no, drawing tayo ng elevation view. Drawing natin yung elevation view. No? Tapos, meron kang 2 layers ng bakal, no? Saan ba yung bars na yan? Yung tension side, no? Not to scale yung drawing natin, guys, no? Not to scale. Ayan. Kunyari, pantay. Once na mag-bend to, maka-experience ka ng bending dyan, no? Drawing natin yung bending. Ayan. Oops. Ganyan yung bending niyan, di ba? O, kunyari na lang, pantay na. Pero you do get the point. Pag nag-bend yan, yung, yung beam mo, ang makaka-first contact ng, dyan, na bakal is yung pula, no? Which is yung layer 1. Then, saka lang yung layer 2, no? So, therefore, nagre-rely tayo ng reduction factor sa first layer, no? First layer, no? Yan, gets yan? Yan. Kaya nagre-rely tayo dun sa FS1 lang, no? Sa AS1 lang tayo magre-rely ng reduction factor, no? So, ayan. And by the way, no? Let's verify our assumption. This is greater than Fy. Therefore, nag-yield siya. Okay? Also, yung FS2 natin is greater than Fy. Therefore, yield, no? And both of our assumptions are correct. Correct assumptions. So, ayun, no, tamama na yung una nating assumption, ni-revise kasi natin yon yung A. Tapos itong dalawang assumption natin pagdating sa yielding nila is tama ulit. So, therefore, tama na yung value ng ating letter A, yung depth ng compression block. Tama rin yung value natin ng C. Okay? So, ayun, no. Gets ba yon? No, I hope nagigets yon. Okay? So, we can now solve for the ultimate moment capacity, but first, let us solve for the reduction factor pagdating sa transition zone. So, naalala pa yung formula, no? Yung reduction factor ng transition zone. I think na-explain ko na to multiple times, no? Kung hindi nyo pa, hindi nyo naalala or hindi nyo pa nagigets yung reduction factor, check nyo yung mga few videos ko, no? Yung mga nakaraang videos. Dun yun, no? In-explain ko yun, detailed. Okay? So, ayan. Fs minus Fy over 1,000 minus Fy. Ayan. So, salpakan na natin ang values to, no? Okay? So, 0.65 plus 0.25
times Fs mo na nakastore sa C, no? Fs1 ulit yung gagamitin natin for the reduction factor of the beam. Okay? So, Fy natin 345 divided by 1,000 minus 345. Okay? Oops, pangit na sulat ni classmate talaga. Wala tayong magagawa dyan, no? 0.65 plus 0.25. Okay, alpha C minus 345 over 1,000 minus 345. Then, our reduction factor is 0.783925,390. Okay, and let us store this value sa letter D. Okay, and now we can now compute for the nominal muna, okay? Nominal moment capacity. And paano yung nominal moment capacity nito? No, ang daming forces pala. Ang daming forces, no? So, paano yung nominal moment capacity niyan? You can choose to to take the moment sa kahit saang forces na yan para mag-cancel out yung isa, no? Pero for simplicity ang gawin natin, no? Mag-moment tayo sa T2, no? So, moment tayo sa T2. Okay? Dito tayo magte-take ng moment, no? Pwede rin naman sa T1, wala namang problema diyan, no? Pwede rin dito sa CC1, walang problema. Pwede rin sa CC2, okay lang din. Basta kaya mong gawin, walang problema doon. Pero ako, magmo-moment ako sa T2, okay? So, diyan tayo magme-measure ng mga effective depths, ay mga moment arm pala, okay? Moment arm, no? So, paano yung moment arm niyan? Sige. Drawing natin ulit, no? Drawing natin ulit yung moment arms, no? Para mas magets natin. Okay? And laki-lakihan na rin natin yung drawing. Okay? So, ayun. This is your T2, T1, okay? Oops, ang kapal. Sorry. T2, tapos T1 to, no? Tapos, since ninati nga natin yung area ng concrete, ganyan na natin. Oops. Nalulubat na si pen. Sorry, guys. Ayan. So, this is the A1, no? Alam natin to. Ito yung A1. Ito yung A2 over 2, no? A2 over 2. Okay? Pero pag pinagsama mo yan, A2 na yan. Di ba? Pag pinagsama mo yan, A2 na yan. So, drawing na natin yung forces, no? Ayan, T1. Mali. AS2 pala to, no? Pero you do get the point. AS1, AS2. Okay? Ito yung T1, no? Tapos ito yung T2. Okay? Tapos, ito yung A2 over 2, tapos ito yung A1, no? So, sige, drawing na rin natin yung forces. This is CC2. Tapos ito, CC1, no? CC1 yan. So, paano yung moment arms niyan? Magmo-moment nga tayo sa AS2, no? Kisa natin. Diyan tayo magmo-moment, no? Sa AS2, okay? So, sige, drawing natin yung moment arms mo. Wala naman problema dyan. Ito, yung moment arm ng CC1, this is just, yung dito natin, di ba? May dito tayo. Ayan, 380, no? So, D2 minus A over 2, no? Kasi A ito, no? Naalala pa yon, A ito, di ba? A. Tapos, nasa gitna, no? So, A over 2. Tapos, yung CC2 pa, no? Edi ayan, no? Tapos, ito, magiging D2 minus TF, no? TF over 2. Kasi ito, TF yan, di ba? TF yan, no? Tapos, TF over 2. Kasi dyan sa gitna niya, nag-act yung force. So, paano naman to, classmate? Paano naman tong AS1, no? So, madali lang yan. Ano ba yung distance nila niyan, no? Di yung given dito, ayan, 50, no? Di 50 lang yung yung moment arm niyan, no?
So, ayun, no, paano ba yung classmate? No, pwede na natin kunin yung ating nominal moment capacity, no? Okay? Let us get the nominal moment capacity. Okay? So, magsasaano lang tayo dito, magmo-moment lang tayo sa AS2. No, kung mapapansin nyo pala, no, classmates, yung ikot ng ating forces ay pare-pareho, no, mula AS2. Your CC1, pa ganyan, CC2 pa ganyan, and also pag umikot tong T1, pa ganyan din, no? So puro positive lang, no? Pag nag-moment kayo sa sa CC1, iba na ata yun, no? Pero try nyo na rin, no? Pero kahit saan mo kayo mag-moment dyan, no? Basta tama yung nyo, sign convention, walang problema doon. Okay? Pero it just so happens, gusto ko mag-moment sa ES2. Okay? So, sige, moment tayo. So, drawing muna na, sulat muna natin equation. No? So, that CC1 times the moment arm na D2 minus A over 2 plus CC2. So, CC2, tapos moment arm niya na D2 minus TF over 2. Okay? Tapos plus lang din yung T1 guys, no? AS1. Fy naman yung gagamitin natin since it is in yielding condition. Okay? Fy. Tapos, moment arm niya from AS2 is 50. Okay? So, pwede na natin buuin, no? 0.85, then F prime C 28. Tapos yung area ng area ng CC1 natin, area ng concrete natin is A times BW lang yan, no? So A natin na-store sa letter A times 210, okay? Times the moment arm D2, no? D2 is 380 minus alpha A over 2 plus CC2, guys, CC2, no? Kung mapapansin nyo, ito yan, CC2 natin to. Okay? Itong dalawa, okay? Ayan, saka yan, no? CC2 natin yan. Okay, so kailangan natin i-account niyang pareho kasi pag itong isa lang katulad ng mistake natin kanina, ay di kulang, no? Mali yung sagot. So CC2 is 0.85, then F prime C mo 28, then ang area ng concrete mo diyan ay TF times, okay, TF natin ay 90 times BF natin is 700 minus BW na 210, no? 210 over 2. Pero times 2 nga, no? Kasi kabila ang sides. Kabila ang side. Kabila ang side, no? Ito. Ito saka ito. Ayan, no? Yan ko consider natin. Okay? So, ayan, no? Tapos moment arm niya, okay? D2 380 minus TF 90 over 2. Plus AS1. AS1 natin is 1280 pi. Okay? 1280 pi. Tapos Fy 345, then moment arm 50. Okay? So nominal pa lang to, no? Nominal pa lang yung ko-compute natin. Ito yung whole equation kung gusto niyo sabayan mag-solve. Salpak natin sa CalQ. Okay? So that's 0.85 times 28, then 210 alpha A times moment arm 380 minus alpha A over 2 plus 0.85 times 28, then 90 times 700 minus 210 over 2 times 2, okay, times 380 minus 90 over 2 moment arm niya plus 1280 pi times the moment times the Fy na 345 times moment arm na 50. Okay, so ang nakuha natin diyan ay 670. Okay, divide nyo pala muna sa times 10 raised to 6, okay? 670.8136447 kilonewton meter. Okay? 670.8136447. So, nakuha na natin yung nominal natin, no? Store natin to sa letter E, no? Letter E. Then, for the ultimate moment capacity, maglalagay lang tayo ng reduction factor na na-compute natin kanina. Okay, so, naka-store yun sa letter D times alpha E. Then, ang ultimate na natin na moment capacity ay magiging alpha D times alpha E. Oops, mali. Wait lang. 670 naka-store sa letter E times alpha D. Okay? 525.87 no? Kilonewton meter. Okay? So, check nga natin kung tama tayo.
525.87. Oy, tumama tayo dun no? Medyo madugo yung problem na to, no? Pero tumama tayo. So, 525.87 ang sagot dito, no? So, anong pinagkaiba nito sa problem kanina? Hindi siya case 1, case 2 siya. Tapos, meron siyang additional layer ng bars, no? So, ayun pinagkaiba, no? Makaka-experience kayo ng mga ganitong problem, guys, no? Sa quizzes, sa exam. Ewan ko, may ganito ba sa board exam? Shoutout na lang dyan sa mga nag-board exam, no? Comment na lang kayo kung may ganito sa board exam, okay? So, yun yung problem na to, na tumama tayo, 525.87 kilonewton meter, okay? So, sige, next problem tayo, no? And our, last problem. Okay, for our last problem, guys, for this lesson, triangle naman yung i-solve natin, no? So, a triangular beam having a base width of 538 mm has a total depth of 731. So, drawing natin. Uy, ang galing mag-drawing. Ayan, no? Ayan, lipat natin dito. So, ang base width niya daw ay 538 mm. Tapos meron kang total depth, no? So, simula yan sa ECCF, no? By the way, ito yung ECCF natin, no? Okay, ECCF. Kasi bakit, no? Sabi dito kasi it is reinforced with 17 mm na bars. Tapos nasa baba daw yun, no? Sa baba. So, hindi naman sinabi na inverse na triangle. So, we will assume lang na normal na triangle lang, okay? So, sige, sukatin natin yung total depth niya. So, ang total depth mo daw dito ay 731 mm, no? Tapos, meron kang tatlong 17 mm. So, represent lang natin yung tatlong 17 mm na yan, no? 317 mm bars. Tapos, yan daw ay place sa 70 mm above the bottom of the beam, no? Hindi pa ako nakakita ng gantong beam sa totoong buhay, pero ano to pang malupitan siguro. May mga ganto ba? Ewan ko. Sige, solve na lang natin, no? Tayo magreklamo. Above the bottom of the beam. F prime C is 20.7, tapos Fy 414. We will calculate the ultimate moment capacity. Again, PMN, no? Ultimate, no? Okay. So, paano i-approach dito, classmate, no? Analysis to, by the way, given tayo ng number of bars. So, analysis. So, ano bang first step pag analysis? Lalagay muna natin yung given natin, no? 20.7 na MPa. Tapos, Fy mo na 414. MPa din. Okay? Tapos, ayan, no? Solve na natin. Di magsi-C is equal to T lang tayo dyan, no? C is equal to T. No? C is equal to T, yung pinaka-main approach natin, di ba, pag analysis. Okay? So, ayan. So, paano yan, no? So, yun yung 0.85. F prime C, area ng concrete. Guys, area ng concrete. Kasi hindi naman to rectangle. Nanapin pa natin area ng concrete. Tapos, ASFS. Okay? So, drawing natin, no? Mag-equilibrium equation tayo para magets natin yung C is equal to T. So, say na dito yung natin, no? Let us say na dito yung A natin, no? A. Tapos, sige, drawing natin. Ito yung para sa T, no? Ayan, T yan. Tapos, paano yung C, no? Doon pa rin naman, centroid pa rin yan ng, ng concrete area, no? So, centroid ng triangle, guys, no? Alam naman yun, no? Statics, analytic geometry, no? Naalala pa yun, no? Ang centroid niyan, guys, is 2/3 from sa taas, no? 2/3 yan dito. Tapos, siyempre, dito sa baba, 1/3, no? 1/3. So, siyempre, nagsusukat tayo sa ECCF. So, yung 2/3 yung gagamitin natin. 2/3 ng A, no? Okay? So, burahin na natin yung 1/3. Yan. So, dyan yung, dyan yung area ng concrete natin. Yan yung, niya, yung tawag dito. Distance niya from ECCF, no? Okay? So, effective depth natin, di pa natin nakukuha, pero makukuha natin yan. Kasi meron tayong steel cover. So, our effective depth will be 731 minus 70 o 661 mm from the ECCF. Okay? So, paano yan? Paano i-approach natin dyan, classmate, no?
Ano yung area ng concrete natin? So, magre-ratio in proportion tayo dito, no, classmate? Magre-ratio in proportion tayo. So, lagyan natin dito sa kabila. For the area of concrete, no? Okay? So, pangalanan natin tong x, no? X value to, x. Papangalan natin yan, x. Tapos, ito, a, no? Okay? So, for the value of area ng concrete, ratio and proportion, no? Ratio and proportion, similar triangles, okay? So, ang x mo daw at x value, meron kang height na a, no? Kasi isipin nyo na lang na itong maliit na triangle na to, ayan yun, no? Ayan. At base width na x, meron kang height na a. Okay? Tapos, equal mo yan sa x, no? Tapos, meron kang base width na given, 538. Tapos, meron kang overall height na 731. Okay? So, kailangan natin yung value ng x. Okay? In terms of a dapat tayo. In terms of a dapat tayo. So, bali, ang x value mo dyan is 538a over 731, no? Parang yung itong x na to, ito yung magiging width natin, eh. Tapos, yung a natin, ito yung height, no? Sa triangle, di ba ganun yun, no? Base times height. 1/2 base times height, no? So, okay. Pwede na nating isulat yung area ng concrete natin. And by the way, ang area ng triangle, no? Baka makalimutan, 1/2 base times height, no? 1/2 base times height ang area ng triangle. So, okay. 0.85. Ang efficiency mo daw, 20.79. Okay? Tapos, hindi, muna natin, magpa-variable muna tayo para mas magets. Efficiency. Tapos, area ng concrete, 1/2. Tapos, yung base mo daw ay 538 a over over 731. Tapos, yung height niya is a, no? A lang. Equal sa ESFS. Okay? So, first step, di ba nag-assume tayo? Assume natin na mag-yield. Assume that Fs will yield. Okay? So, therefore, Fs is equal to Fy. Okay? So, 0.85. Efficiency mo, 20.79. Then, copy lang natin tong area ng concrete. Copy natin. Ayan. Is equal to, ang AS mo daw ay 17 mm. So, 3 times pi over 4. 17 squared. Tapos, Fy mo, 414. So, therefore, pwede na natin isolve yung value ng A natin, no? Masolve na natin yung value ng A. So, 0.85 times 20.79 times 1/2, 538 alpha x, no? Yung A natin. Yun yung unknown natin times alpha x. Is equal to 3 times pi over 4, 17 squared, tas 414. Ang nakuha nating A value ay processing. Hintayin lang natin, no? Ang nakuha natin ay 208.209 4807 mm. Okay? 20.7 pala. 20.7 yung natin, yung M prime C. Hindi pala 79, guys. Sorry. Daming error ni classmate, no? Pa yan? 20.7. Sheep solve. 208.6616191 mm. Store natin to sa letter A. Then, we can now solve for the value of C. No, A is equal to beta 1C as their relationship. And again, our F prime C is less than 28. So, we can use the beta 1 value of 0.85. Okay? So, alpha A lang yan is equal to 0.85C. Therefore, ang value ng C natin ay 245. 245.4842577 mm, no? And let us store this value sa letter B. Okay? So now we can verify our assumption. How do we verify our assumption? We stress check. Okay?
let us check the actual steel stress. Okay, so 600, effective depth mo ay 661 minus alpha B over alpha B. Okay, so Fs is equal to, solve natin, 600, 661 minus alpha B over alpha B. Nakuha natin ay 1015.582212 MPa. And anong pwede natin i-conclude? This is greater than Fy, therefore yield. Okay, nag-yield siya. So, tama yung assumption natin. And also, this is greater than 1,000, therefore, tension controlled, no? 0.90 na ang ating reduction factor. So, ano lang, mabilis lang pala tong problem na to, no? Basta magaling ka sa geometry. Okay? Okay, so, ano na, MN na, nominal moment na agad. Yun lang, paano yung nominal moment, classmate, no? Di ano lang ulit yan, no? Mag-moment tayo sa T. Okay? So 0.85 F prime C, area ng concrete. Ano yung moment arm mo dyan, no? So, moment arm mo na dyan, magiging ito. Ito. Ano ba to? D minus 2/3 ng A, no? D minus 2/3 ng A. Hindi na siya 1/2 ng A, no? Kasi, guys, no, itong kabuuan na to, effective depth. 'Di ba? Tapos minus mo to para makuha mo yung moment arm. Okay? So, D minus 2/3 ng A. So, MN natin, 0.85. 20.7. 20.7, no? 20.7. Area ng concrete is 1/2. Times 538. Alpha A over 731. Alpha A, hindi A. Na-solve na natin yung A. Alpha A times alpha A ulit as the height. No? Tapos, effective depth natin is 661 minus 2/3 ng alpha A. No? So, ang nominal moment capacity natin ay 0.85 times 20.7 times 0.5 or 1/2 times 538 o alpha A over 731 times alpha A ulit times 661 minus 2/3 ng alpha A. Nakuha natin ay 1471. Tama ba? 1471. 147 pala. 147.1262518 kilonewton meter, no? Store na lang to sa C. Tapos, ang PMN mo, ultimate moment capacity, times lang tayo na reduction factor, and our reduction factor 0.90 kasi tension controlled. Alpha C. Therefore, ang ultimate moment capacity natin ay 0.90 times alpha C, 132.4136266, or in 2 decimal places, that's 132.41, no, kilonewton meter. Okay, so check natin kung tama tayo, no. 132.16 daw ang lumabas to, pero nakuha natin is 132.41. So yun guys, no, tama naman tayo, no, sa whole number 132. No, baka sa rounding error lang to, no. Pero try nyo na lang din i-solve din, no, sa part nyo. Tignan nyo kung saan tayo naka-miss out dyan. Pero yun lang naman yung whole process, no, pagdating sa pag-solve nitong triangular beams, okay? Try nga natin mag-moment tayo sa sa CC, no? Tingnan natin. Gamitin natin yung VMN. Oops. VMN. Tapos AS FY, no? Tapos D minus 2/3 A. Okay, try nga natin yan. Dapat pareho lang yan, no? So, kapag pareho lang yan, rounding error nga. Okay? Kasi naka-store value tayo. So, sige, try natin, no? So, ang AS mo ay 3 times pi over 4. 17 squared. Tapos, 414 yung gagamitin natin kasi nag-yield. Then, na effective depth natin ay 661. 661 minus 2/3.
alpha A, no? So, ang PMN natin, and by the way, mag-times na tayo ng reduction factor, no? Phi, 0.90. Times na natin yan. Okay? So, try natin, no? 0.90 times 3 times pi over 4. 17 squared times 414 tapos 661 minus 2/3 ng alpha A. Okay? So, ang nakuha natin ay 132 talaga, no? 132.4136.266 no, kilonewton meter, no? So, pareho lang, no, guys? Pareho lang, no? I think surrounding error lang tayo nagkatalo. Pero, sa whole number, goods naman, no? Walang problema. Di naman ganun kalaki din yung, yung difference. So, ayun, no? Nakapag-solve tayo ng tatlong problem today. Isang T-beam na hinahanap ang effective flange width. Isang T-beam na may dalawang layer, tapos case 2. Tapos isang triangular beam, no? So, nakatatlong problem tayo for today. And ayun lang naman yung no, approach and concept ng pagdating sa T-beam and saka sa irregular beams, no. So, I hope this is helpful, guys, no. As this is our last topic pagdating sa beam, no. Hopefully, sa mga susunod na video natin, tatakil na natin yung columns, short columns, slender columns, and also yung CID, no. Try nating pasukin yon, yung mundo ng CID. Tapos, shear din pagdating sa columns. Try natin pasukin yon, no, guys. So, for now, ito lang muna yung video natin. And I hope this is helpful, no. If you have any questions, inquiries, or tanong sa approach natin, or pag may correction kayo, don't hesitate to comment sa comment section. And if this video is good, okay, like, share na lang din, and subscribe na. So, ayun lang, guys. Thank you. See you again for the next video.